wow, sexy. Parang si ano, ano, si Su Ramirez. Wow, astig. Astig ang motor nyo. I-clutch. Ka-i-clutch pa eh. Bagong motor yan, di ba? I-clutch. CBR 650, di ba? CB 650. Bago naman ng mga kami. CB650 yun, di ba? Napaka-astig ng CB650 kung totoo sa'yo. Alam niyo mga idol, ang ganda ng e-clutch na yun. Yung ginawa ni Honda na yun, yung e-clutch. Para kasing ginawa nilang semi-automatic yung motor na big bike, ginawa nilang semi-automatic. So, in what way at ginawa nilang semi-automatic? Kasi ang function talaga ng e-clutch is electronically controlled na yung clutch mo. So, na-review na natin to dati, pero konti lang yung mga details na alam ko, kaya konti din lang yun na ibigay ko. But for now, is medyo madami-dami na, madadagdagan na ang ating mga info, kundili ko. Mga info na pwede kong idagdag. Well, ganito kasi nangyayari pag may e-clutch ang yung motor. So, for example, naka-neutral ka, naandar ang yung makina, neutral. So, hindi mo tinitwist ang throttle. Siyempre, naka-stationary. Then, gusto mong umandar. Yung aandar ka na. Kahit hindi mo pisilin yung clutch lever mo, is pwede kang mag-shift ng gear. Pwede kang mag-first gear. Kahit hindi mo pisilin yung clutch lever. So, pag pinisil mo, pag nag-shift ka ng gear, pag dinala mo sa first gear, mag-shift lang siya. Hindi ka aandar, hindi din mamamatay yung makina. Automatic, mamaramdaman mo na bubudyok siya, pero hindi mamamatay ang makina. Then, hindi rin aandar ang motor mo, kahit nasa first gear ka na. Unless, nag-throttle ka. Yon. Pag nag-throttle ka, saka siya aandar, diba? Para naging semi-automatic, diba? May mga cab model natin. Yung mga cab model is ganun ang klase ng transmission system. Then, pag nag-second gear ka, hanggat hindi mo nilalagyan ng throttle, hindi mo nilalagyan ng gas, pwede kang mag-shift ng gear hanggang second gear. Yan. Hanggang second gear lang. Kasi pag dating na second gear at hindi ka pa rin umaandar, masesense ni motor na, oy, second gear na ako, bakit hindi ka pa naandar, anong plano mong gawin sa buhay? Yun. So, magwa-warning siya doon. Kasi siyempre, tataas ang RPM ata. Hindi ko alam kung tataas ba ang RPM o kung anong gagawin niya. At magbabago. Basta may magyayaring kakaiba. So, after nun, is yun na. Yun. Magwa-warning ka. Dapat umandaw ka na nun pag ganun. So, yun na. Ganun lang siya, kadali. Pero pwede mo pa din gamitin yung clutch mo kung gusto mo, ikaka. Halimbawa, naka-neutral ka. Siyempre, naka-activate yung e-clutch mo. Naka-activate. Tapos, pinisil mo si clutch. Automatically, masesense ni motor na, oy, naka-manual ka. Gusto mo mag-manual. Manual mode. Mag-automatically manual mode siya. Ayan. Automatically manual mode yon. Pag once na pinisil mo yung clutch, ma-manual mode siya. So, pag nag-manual, syempre, manual mode. Pag pinisil mo yung clutch, saka ka mag-shift ng gear. Ganun tayo, di ba? Then, hindi ko alam kung mamamatay din. Alam ko mamamatay kasi naka-manual mode eh. E-clutch mode lang yung automatic na eh. Yung parang cab model eh. Yung e-clutch lang yun. Pag naka-activate ang e-clutch, saka lang magiging cab model style. Yun ang alam ko eh. So, malamang mamamatay yung motor. Kasi hindi ko pa naman ako nakakita ng gumawa noon. So, isa pang scenario about e-clutch. Halimbawa, umaandar ka na.
naka-activate ang e-clutch mo. Di syempre, clutch ka lang ng clutch, shift ka lang na shift ng gear, up and down. Alam ko may ano to may kasama na siyang sleeper clutch. Alam ko ha, yun ang alam ko ha, sleeper clutch na yung ano mo. May quick shift ata o kung hindi ko alam kung anong details ang meron nang nilagay sila sa CB650. Pero ang alam ko, naka-sleeper clutch na siya. So, for example, na maandar ka ng ganito, maandar ka na, ha? Tapos, nag-shift ka ng gear. Siyempre, nag-shift ka ng gear. Hindi ka napisil sa clutch lever. Hindi ka napisil. So, nag-shift ka ng gear. Okay lang yun. Makakapag-shift ka ng gear, naandaw ka pa rin as an e-clutch mode. Pero, once na pinisil mo yung clutch mo, at nag-shift ka ng gear, yun! Doon na na-activate ang manual mode na naman. Then, meron akong napanood, ang sabi niya is, bumabalik daw yon sa automatic mode. Nag-i-clutch mode ulit daw siya. Pero hindi ko alam yung kung tama ba ang pagkakaintindi ko. Kung in several times, nabalik ulit siya. Yung pag nakalipas ang several times, tama ba? Pag nakalipas ang ilang minuto or ilang is na-activate daw ata ulit. Yun ang pagkakaintindi ko sa sinabi ha. Hindi ako sure ha, pero yun ang pagkakaintindi ko sa sinabi nung vlogger na napanood ko, naka-e-clutch. So, hindi ko alam kung tama yun. So, magandang bagay yun, yung e-clutch na yun. Kasi imagine mo, ginawa niyang cab model ang isang CB650. Kaya sa CBR650, meron na rin yan. Ewan ko lang doon sa mga sa mga Twin Africa kung meron. Alam ko marang magkakameron din ata, hindi ko rin nasigurado. Pero abangan na lang natin kung ano-anong mga motor ang makakabitan nila ng e-clutch. Kasi to breakthrough to. Breakthrough na naman. Game changer na naman, putik. Sana namang malaking na naman to advancement ika nga. Okay, malaking magandang development para sa mga motorcycle technology. Yan. So, yun lang naman. Nadagdag ko lang naman kasi nakita natin yung motor naka CB650R na yun, na naka e-clutch. So, sana yung nadagdagan ko ang inyong kaalaman tungkol sa e-clutch. And, mayroon pa nga pala akong video yung ginagawa, hindi pa tapos. Sana matapos ko na kasi ang dami ko ng video talaga. Hindi ako nakakagawa. Gawa ng nagkasakit ako nung nakaraan. And then, hindi naman ako makagawa ng video kasi wala akong ma-video, wala akong ma-content. Wala pa akong ma-content na kapupulutan nyo ng aral. So, yan na. Hanggang dito na lang. Sana ho kayo may natutunan doon sa ating quick review na yan tungkol sa e-clutch ni Honda. Yan, Honda product na naman. Honda naman, baka naman. Sana all tayo dyan. So, yan na. Hanggang dito na lang. Ako si at nagsasabi sa inyo na mag-ingat kayo at ang talay na, putok na naman kaya mainit ang panahon. And always take care of yourself. Ulan araw, magkakatangkaso kayo niyan. And then may chicks pa sa harapan. So, hanggang dito na lang ako si at nag-iiwan sa inyo ng kasabihan, mag-ingat palagi at magmadali. Huwag magmadali. Mag-ingat palagi. Yung pala, lintik na yan ha. So, hanggang sa muli, ako po si at nag-iiwan sa inyo ng kasabihan, mag-ingat palagi, huwag magmadali. Yan na, natutunan ko yan sa aming planta. So, bye-bye! Ingat! Woohoo!